Sa kwento natin ngayon, samahan niyo akong tuklasin ang misteryo ng bundok ng Halimaw, kung saan ang mga alamat ng manananggal ay tila nagkakaroon ng buhay. Habang binabalikan ni Kuya Danny ang kanyang nakakatakot na karanasan, malalaman natin kung paano siya minarkahan ng isang nilalang na hindi dapat makita. Sa kanilang pag-akyat sa bundok kasama ang mga kaibigan, makikita natin ang mga kakaibang simbolo at mararamdaman ang presensya ng isang di maipaliwanag na enerhiya. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng mga anino at bulong na nagdadala ng kilabot sa gabi? Hello po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Kuya Danny. Mayroon po akong kwento na sana po ay magustuhan ninyo. Naganap ito noong 19 years old ako. Medyo matagal na rin, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag, pero sana ay kayo na lang ang bahalang humusga kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Galing ako noon sa Maynila, doon ako nag-aaral. Umuwi ako sa probinsya namin dahil sa libing ng isang kamag-anak. Sa probinsya namin, may isang bundok na tinatawag na bundok ng Halimaw. Hindi ko nababanggitin kung anong bundok yon dahil ayokong makasira sa pangalan ng lugar namin. Pero talagang bundok ng Halimaw ang tawag doon ng mga residente. Kasi nga, may halimaw daw na nakatira doon. Ang bundok na iyon ay may isang lumang simbahan sa tuktok. Walang nakakaalam kung sino ang nagtayo noon at kung anong relihiyon ang gumagamit noon. Ang sabi ng mga matatanda, doon daw nagtatago sa araw ang isang manananggal. Kaya manananggal ay dahil may nakakita na raw sa manananggal na iyon. Nakuhanan pangaraw ng litrato, hindi ko alam kung totoo yon. Pero ang sabi ng mga nakakita ay totoo raw ang manananggal na iyon. Niyaya ako ng kaibigan kong si Lando na akyatin yung bundok. Sabi ko sa kanya baka may manananggal doon. Sabi niya, wala raw manananggal. Kwento lang daw yun ng mga matatanda para hindi akyatin ng mga tao yung bundok. Mukha naman siyang naniniwala sa sinasabi niya, kaya pumayag na rin ako. Sa isip ko, kung may manananggal man doon, ay baka naman sa gabi lang ito lumalabas, kaya safe kami sa umaga. Pagdating namin sa simbahan, may mga kakaibang simbolo sa dingding. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga simbolo na yon. Pero parang kumikislap sila sa kakaibang enerhiya. Hindi ko maipaliwanag, basta pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, may kakaibang nangyari sa akin. Nagsusuklay ako sa harap ng salamin. Nakita ko yung refleksyon ng bintana sa likod ko. May nakita akong anino na may pakpak. Napatigil ako sa pagsusuklay at nilingon yung bintana. Walang tao. Paglingon ko ulit sa salamin, wala na rin yung anino. Kinabahan ako noon. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang yon. Kinabukasan, niyaya ako ni Lando na umakyat ulit sa bundok. Sabi ko bakit? Sabi niya, gusto lang daw niyang mag-unwind. Sumama naman ako. Pero this time, sinama namin yung isa pa naming kaibigan na si Tony. Si Tony ay dating sundalo. May dala siyang baril at mga kutsilyo, sabi niya, para raw sa paghahanda. Pagdating namin sa bundok, may nakita akong anino na tumatakbo sa mga puno. Hinabol ko yon, ang bilis tumakbo ng anino. Pero hinabol ko pa rin, sa isip ko, yun yung manananggal. Kailangan ko siyang mahuli. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ako tumatakbo, pero napansin ko na nawalan na ako ng direksyon. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Naglakad-lakad ako pero hindi ko na makita yung daan pabalik sa simbahan. Paulit-ulit lang yung mga puno na nakikita ko. Tapos yung mga bato parang gumagalaw sila. Yung mga dahon ng puno nag-iiba ng kulay. Yung lupa parang umaalon. Takot na takot ako noon. Sabi ko sa sarili ko, baka yun yung kapangyarihan ng manananggal. Nagdadasal ako na sana ay makita ko ulit si Lando.
Habang naglalakad ako, narinig ko yung mga boses nila. Nagtakbuhan kami. Habang tumatakbo, narinig namin yung pagaspas ng pakpak ng manananggal. Lumingon ako at nakita ko siya na lumilipad papunta sa direksyon namin. Napakalaki niya, yung mga boses ay nagmumula sa bibig niya. Sabi ko kay Lando magtakbuhan kami, pero sabi niya hindi raw siya si Lando. Hindi ko na alam kung sino yung kasama ko. Basta takbo lang ako ng takbo. Ramdam ko yung malamig na hininga ng manananggal sa batok ko. May mga bulong na dumadampi sa tenga ko. Tapos yung mga daliri niya halos maabot na ako. Nakarating kami sa tuktok ng bundok. Pero imbes na simbahan ang makita namin, ay isang bangin ang sumalubong sa amin. Nahulog ako sa bangin. Pero nakarating din ako sa mga kaibigan ko. Nagising ako at nakita yung sugat ko sa braso. Nagliliwanag siya sa dilim. Hanggang ngayon ay nandiyan pa rin yung marka na yan. Hindi na nawala. Sabi ng albularyo na tumingin sa akin, minarkahan daw ako ng manananggal. Parang naging pag-aari niya na ako. Kaya kahit saan ako magpunta ay mahanap niya pa rin ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero tanggap ko na lang na hindi ko na maaalis ang markang ito. Ang tanging konsuelo ko na lang ay hindi na ako nakikita ng manananggal na yon. Nung una, akala ko ay panaginip lang yung nangyari sa akin. Pero nung makita ko yung sugat sa braso ko na nagliliwanag sa dilim, ay napagtanto ko na totoo pala ang lahat. Wala akong choice kundi ang tanggapin na totoo nga ang manananggal at iba pang mga kababalaghan. Nung minsang maghalungkat ako sa bahay ng lola ko, ay nakakita ako ng lumang litrato. Nandun yung manananggal kasama yung mga ninuno namin. Napatunayan ko na matagal na palang naninirahan sa barangay namin yung manananggal na yon. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ito pinatay noon. Siguro ay may dahilan sila pero hindi ko na malalaman pa. Dahil sa takot ko ay hindi na ako bumalik sa barangay namin. Hanggang ngayon ay hindi na ako nakakauwi doon. Natatakot ako na baka biglang sumulpot yung manananggal at kainin ako. Kayo na po ang bahalang humusga kung totoo ba yung kwento ko o hindi. Pero sana ay maniwala kayo dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapalagay sa nangyari sa akin. Sa kwento ni Kuya Danny, natutunan natin na may mga bagay na mas mabuting hindi natuklasin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng gabi baka may matang nakamasid sa'yo.